mga ka-legit Davercads, mga bashers at Pro-Tape Incorporated na mga talaga naman tumutulig sa kay Bossing, abay napahiya dito po sa inilabas na statement ni Maha Salvador. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po. At ngayong araw ay binasag na nga ng kampo at ng sitcom na ito ni Bossing ang mga bali-balitang naglalabasan sa social media. Dahil hindi pa man po nakakaisang taon ang kanilang programa ni Maha Salvador sa 24/7 sa GMA, ay samot-sari na po ang naglalabasang mga fake news patungkol po sa balitang ito. Dahil meron pong isa sa mga pro-tape and mga pro-tape vloggers na naglalabas na natuwa sila dahil meron pong isang write-ups na lumabas na tila baga pinuputol na ni Bossing ang kanyang ugnayan sa GMA7, na parang tinanggal na raw ng GMA7 ang sitcom ni Bossing at ni Maha Salvador at ni Jose Manalo at ng ilang pa mga GMA Sparkle dito po sa nasabing network. At isa sa mga naglabas nga ng yung pong post na yon mula po sa isang pro-tape, sinabi niya na dapat lang daw natanggalin na si Bossing dito po sa kanilang programa, yung programa niya sa GMA7, dahil hindi naman daw na mabili yung kanilang programa dito dahil luma na daw ang mga jokes at hindi na raw siya nakakatawa, parang gano'n, ano? Isa sa pinakamasakit na salita ay na manggagaling po na sasabihin mong isang komedyante na hindi na siya nakakatawa, kasi ibig sabihin lang nun na wala na siyang wala na siyang, kumbaga sa other term or masakit na term, wala na siyang silbi. Hindi niya na nasa-serve kung ano po yung purpose niya. So dahil po dito ay hindi na nga po nagawa na iwasan pa ng isa sa mga star dito sa 24/7 na si Miss Maha Salvador na sagutin ang mga aligasyong ito. So dahil dito lumabas po itong news na ito sa online. Sabi dyan, Vic Soto and Maha Salvador sitcom sa GMA7, tuloy-tuloy ang taping sa gitna ng isyong mawawala na ito sa ere. Hindi na nagpa-interview si Maha Salvador nang binati namin sa birthday celebration ni Miss Rhea Anicochetan na ginanap sa Luxent Hotel noong Sabado, November 25, 2023. Ayaw na niyang magsalita tungkol sa isyong mawawala na raw sa ere ang sitcom nila Vic Soto at GMA7 na open 24/7. Wala naman daw kasi silang problema sa naturang sitcom dahil tuloy-tuloy pa rin ang taping nila. Sa Tuesday may taping kami. Okay naman, wala namang sinasabi sa amin, kaswal na sagot ni Maha. Sa premiere night ng Shake, Rattle and Roll Extreme sa SM Mega Mall noong Biyernes, November 24, nakachikahan nga ng isa ang magka-lab team na sina Sofia Pablo at Allen Ansay under GMA Sparkle yun Kasali sila sa Open by 24/7 at nagtataka raw sila bakit may mga ganong issue. Wala naman daw sinasabi sa kanila. Nasa 3rd season na ang naturang sitcom, ang nakapag-tape na nga raw sila hanggang next year. Tuloy-tuloy po ang taping, sabi ni Sofia. Sabi naman ni Allen, actually, nakapag-taping na po kami ng hanggang January next year. Tuloy-tuloy po siya. May mga nakapagtanong na nga sa amin. May nakita raw po na write-ups na ganon. Hindi rin naman daw po nila pito pinag-uusapan at masaya lang sila sa set. Panay raw ang patawa sa kanila ni Jose at hindi nila nararamdaman na malapit na silang matapos. Actually, every taping po nakakapagkwentuhan namin yung mga upcoming na mga episode na ganito ang mangyayari. So tuloy-tuloy po talaga siya, sabi ni uli ni Sofia. Siya nga pala showing na sa mga sinihan ng Shake, Rattle and Roll Extreme umpisa Miyerkules, November 29. Nagkaroon ng ganong intriga dahil sa napapabalitang magkakaroon din ng sitcom si Vic Soto sa TV5. Sabi naman ng misis ni Bossing Vic na Pauline Luna Soto na nakausap niya ang Pep Troika, matagal na nag-propose yung sitcom sa TV5 at ngayon lang ikinasa. Sa pagkakaalam daw niya, tuloy pa rin ang Open by 24/7 ng GMA7. Kung matutuloy man ang sitcom ni Bossing sa Vic
Ibig sa TV5, tinitiyak daw nilang hindi nito makakatapat o parehong araw sa time slot ng Offenbase 24/7. So which means, talagang fake news po itong mga pro tape na to, no? Nilalabas nila na ayaw na daw. Kumbaga parang ginawa nila yung mga issue na yun para po pasakitan si Bossing, pero nagkamali sila. So this time, ito naman po ang inyong mga reaction patungkol po sa pagbabalik ni Zombie this coming January, ano? Magbasa po tayo ng mga komento ninyo. Unang komento, sabi po ni Melski, dapat naman kasi magsalita na siya kaysa manahimik. Wala naman problema kung wala na siya o babalik pa. Tama naman, 'di ba? Pwede naman po niyang sagutin yan sa live niya nga. Pwede niya sagutin yan. Dami nagtatanong sa kanya. O kaya naman sa Instagram, bakit hindi niya sinasagot, 'di ba? Ginagawa niyang parang kailangan kapanabikan siya ng tao, ganun kasi yung nararamdaman ng iba eh. No? So, since at least ngayon, clear na. Sabi naman po ni Miss Gana, ano masasabi nyo sa pagsama ni Paulo at Bai sa McDo? Lalo sinabi doon ang Showtime. Wala naman pong problema doon, 'di ba? Ang maganda nga po yun kasi parang in-acknowledge po ng malaking sponsor na ito ang It's Showtime tsaka po ang EAT. Maliban na lang po dun sa Tape Bulaga. Sabi naman ni Yoli Bautista, wow, thank you sa good news. We miss Zombie and we love him. And sabi naman po ng isang user, wait ko pagbabalik po ate, si Zombie Toge. Ayan, Toge po yun. So, salamat po sa inyong komento po. Talaga namang marami pong nasasabik sa pagbabalik ng isang Zombie Toge. Dito po sa naturang programang ito, ano, sana lang pagbalik niya, mas siya, yung parang mas nag-level up yung kanyang hosting style. Na at the same time, makasabay na rin siya kasi parang parang training ground na rin kasi niya yung penduko na yan para talagang matuto siya kung paano siya makipagbatuhan ng mga spill. And sabi naman po ng isa pang user, yay, finally, balik na si Zombie, Jose, Wally at Miles sa sugod bahay. Ayun. Kasi hindi naman talaga pwedeng araw-arawin ni Miles na nasa sugod bahay siya. Dahil alam naman natin kung anong pinagdaanan yung health problem ni Miss Miles kasi although magaling na siya, 'di ba? Pero kailangan niya mag-ingat kasi may history na siya. Sabi ni Yoli Bautista, kahit ano pang sabihin ng bashers, okay lang kasi mas lamang mga tambay lang sila na walang ambag sa bansa. Inggit lang kayo kay Zombie na narating niya yung hindi nyo marating. Matulungin, hindi epal, simple pero matulungin. Thank you talaga. Ayan. So, sobrang naman yung pasasalamat ni Ma'am Yoli Bautista. At least, diba, clear na tayo doon. Diba? So, ang aabangan na lang natin kung paano kanyang pagbabalik, kung sa barangay pa rin ba siya or sa, dito po sa nasabing studio, diba? Yun po yung aabangan natin sa mga susunod nating videos. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!